Ito na. Proceed na po tayo sa subtracting dissimilar rational expression. Since yung sa addition natin, yung naibigay ko example, medyo talagang challenge yan. Maganda pero yan. Namahasa kayo sa ganun. Dito naman subtracting dissimilar rational expression. Madali lang naman. Tulad lang po sa addition, is equals to, copy po natin yung denominator, which x plus 5 and x minus 5. X plus 5 and we have x minus 5. Ako kuha po. Then, ikukopya po natin yung denominator natin. Dito po sa taas. We have x plus 5 and x minus 5. Wala pong over yan kasi pwede po natin siyang isulat ng nakarugtong. Ginanto ko lang para po ma-provide po yung space. Kasi ito lang yung gamit ko. Then, ikukopya po natin yung first term natin, which is 3x all over x plus 5 para dito. 3x all over x plus 5. Then, copy po natin yung subtraction form, Subtract. So, extend din po natin. Kasi medyo copy ulit natin to. X plus 5. Then, x minus 5. Then, ika-copy ulit natin yung sa ating second equation. We have x all over 5. X minus 5. Yan po. So, kahit naigit na po natin to. Pangit tingnan pag nasa gilid. So, we have x plus 5. Then, x minus 5. Ako po. Ganyan na po yung itsura nila. So, ngayon, hahanapin natin yung mga same term po. Dito lang po sa numerator kayo mag-focus kasi medyo na-complex na yung ating numerator, di ba? Denominator lang po natin to. So, ano yung pagkaparehas ng x plus 5 natin dito? Meron po dito. Cancel out yan. Cancel out din dito. So, yung natira, we have x minus 5 and 3x. Multiply natin yan, ha? Pero bago yan, ito na muna. Ano yung magkapareho dito? X minus 5. Cancel out naman yung x minus 5. So, dito na po natin sila ilalagay, Copy natin yung denominator. X plus 5. Then, quantity of x minus 5. Then, yung natira po, copy lang po natin muna para hindi po tayo malito. X minus 5 multiply to 3x. Nakuha po ba? Copy the sign, which is, ito yan. Subtraction and x plus 5. Multiply po natin yan sa x. Yan. So, ngayon, multiply na po natin. Ito po yung magiging resulta. So, ito po. I-multiply po natin to. Yung x times 3x. Siyempre, magiging 3x squared, Ito po yan. Sunod naman, we have negative 5 times 3x. Siyempre, magiging negative 15x. Nakukuha po. Plus 5 times 3, 15. So, this is negative, negative. Copy the variable x, copy. Nakukuha po. Yan. Sunod naman natin is x times x, magiging x squared. So, don't forget, copy muna natin yung sign na negative. Tapos, lagyan nyo muna siya ng bracket. Kasi this is subtraction. Bracketan muna natin. X times x, x squared. Sunod naman, gawin natin, 5 times x, we have positive 5x. Yan na po yung makukuha natin. Sunod na mangyayari po dyan, kopya po natin yung denominator, which is 5 plus x, x plus 5, then x minus 5. Oh, wala pala ito. Plus parenthesis. Ow! Hindi mo na yung kamay ko, Waboy. So, sunod pong gagawin dito. Ano pong gagawin natin ulit dito? So, kukombine na po natin siya. Pero bago natin siya i-combine, nakikita nyo naman, nasa negative form to. Multiply natin to dito. Kuha. So, dito na po natin lalagay siya, We have x plus 5 and x minus 5. Negative times positive, magiging negative. Wait. I-kopya muna natin to. Hanggang dito muna yung kukopyahin natin. Ito muna. Kasi nasa negative form to. So, kopyahin muna natin. 3x squared minus 15x minus 15x. Tapos dito sa negative na to, i-multiply muna natin. Negative times positive, magiging negative x squared. Tapos, ito yan. Tapos negative times positive 5x, magiging negative 5x. Kuha na. Ganun yan lang po pagkaka-arrangement nila. Susunod na gagawin natin is equal to
Siyempre, i-combine na natin. Nasa squared tayo, di ba? We have 3x squared. We have x squared. So, 3 minus 1. Kasi meron tayong variable, I mean, constant number 1 dyan. So, 3 minus 1, siyempre, magiging 2x. So, copy the variable natin, we have x squared. So, yan. Sunod naman natin, we have negative 15x and negative 5x. So, ano yung magagawa natin dyan sa dalawa na yan? Since parehong negative, copy the negative sign. Then, i-add natin, 15 plus 5, magiging 20. Copy the variable x, syempre. All over x plus 5 and x minus 5. Opo, apo. So, ngayon, makikita naman po natin na makikita naman po natin na pwede pa silang i-factor out, di ba po? So, yung 2x squared and 20x, pwede po natin i-factor out sa 2x. Kukuha po. Kasi 2x squared divided by 2x, magiging x. Copy the negative, 20 divided by 2, 10. All over x plus 5 and x minus 5. Then, kita nyo naman, wala namang magkaparehong term. That's why, pwede natin silang lagyan ng rectangle dahil yan na po yung tamang sagot. Yan po. Kasunod-sunod. Ba po?